Ang argumento ng mga Muslim, bakit ang ating Panginoon Jesucristo din na ipako sa cross daw? Dahil gumagamit din sila ng talata sa Biblia at lalo na yung Biblia na salin ng Protestante, yung ang salita ng Diyos, dahil ang nakasulat kasi ay ito, sa Gawa Kapitulo 5, versikulo 30, ang Diyos ng ating mga ninuno, ang nagbangon kay Hesus na inyong pinatay sa pagbitin ninyo sa Kanya sa puno. Yon. Ang argumento ng mga balik Islam at mga ustads, di po ba, naipako sa puno? Kaya, nagkukontrahan na daw ang aral ng simbahang Katoliko dahil hindi cross daw, kundi puno. Hindi naman yan kontra. Dahil yung cross, kung saan ipinako ang ating Panginoon Jesucristo, hindi naman yun gawa sa metal. Hindi naman yun gawa sa simento, kundi gawa sa puno. Kaya nga, kung tingnan natin ang salin na magandang balita, Biblia, Gawa Kapitulo 5:30, ang Diyos ng ating mga ninuno, ang muling bumuhay kay Hesus, na pinatay ninyo, nang siya'y inyong ipinako sa cross. Yung puno na binanggit, walang pagkakaiba yan. Hindi yan kontra sa sinabing ipinako sa cross. Dahil ang cross gawa talaga sa puno. Gawa Kapitulo 10, versikulo 39, ito mabasa natin. Mga saksi kami sa lahat ng mga bagay na ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem. Pinatay nila siya sa pamamagitan ng pagbitin sa kahoy. Kahoy. So, alang naman kung ang cross ay gawa yon sa simento, hindi naman. Kaya, di yan kontra, mga kapatid. At nalilito ang mga Muslim, lalo na ang mga balik Islam, sa sinasabi sa Gawa Kapitulo 5, versikulo 30, na ang ating Panginoon Jesucristo ay pinatay sa pamamagitan ng pagbitin sa puno. Pero alam nyo ba, yun po'y tinatawag na figure of speech. Yun ang tinatawag na idiomatic expression o kawikaan. Noong unang siglo kasi, mga mahal na kapatid, ang kahulugan ng pagbitin sa puno ay katulad sa pagpako sa cross yan. So, ibig sabihin, yon ang tinatawag na figure of speech, idiomatic expression o kaya'y kawikaan. Ang cross, gawa sa kahoy. So kung gawa sa kahoy, galing sa puno. So kapag sinabing punong kahoy, cross yon. Cross na kahoy ang tinutukoy. Hindi metal, hindi simento. Ang pagbitin, tungkol yon sa pagpako. Gamit ang cross, na ang cross ay gawa sa kahoy. Kaya walang kontrahan yan. So ang pagpapako ay isang paraan ng pagbibitin. Kaya kung ipako sa cross ang Panginoong Jesucristo, yon ang sinabi sa Biblia, ibinitin siya sa puno. Yun ang tinatawag na figure of speech na paggamit. Pero ginamit nila yan, mga kapatid, para ipakita na nagkukontrahan daw. Dahil sa Galacia Kapitulo 3, versikulo 13, itinutumbas diyan ang pagpako sa cross sa pagbitin sa puno na binanggit din sa Deuteronomio Kapitulo 21, versikulo 13. Ito ang mabasa natin sa Galacia Kapitulo 3, versikulo 13, mga kapatid. Sa sumpa ng kautusan ay tinubos tayo ni Kristo, na naging sumpa ang atin sapagkat nakasulat, sinusumpa ang bawat
binibitay sa punong kahoy. Yon, sinusumpa ang binibitay sa punong kahoy. Sa original na Greek, ang salita kasi na puno, mga kapatid, ay sulon. So, ginagamit yan na pantukoy sa cross. No? Yun ang hula sa Deuteronomio, Kapitulo 21, versikulo 31. Pero, para sa kanila, yun talaga, nagkukontrahan. Walang kontrahan, kundi ang kanilang pag-unawa lamang ang napakalayo talaga.